Horror Stories. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Adrian. Isang gabi ng tag-ulan ay napadpad ako sa Manila Film Center upang magsagawa ng pananaliksik para sa isang dokumentaryo tungkol sa mga makasaysayang gusali sa Kamaynilaan. Pinayagan akong makapasok matapos ang opisyal na oras kasama ang isang caretaker na iniwan din ako makalipas ang ilang sandali dahil may kailangan daw siyang asikasuhin sa labas ng complex. Naiwan ako mag-isa doon sa loob ng napakalaking estruktura. Sa pagpasok ko pa lamang sa pangunahing lobby, Boss Pau, agad kong napansin ang kakaibang bigat ng hangin. Hindi ito basta malamig. Ito ay parang may dalang lungkot. Parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Ang marmol na sahig ay kumikislap sa ilaw ng aking flashlight at bawat hakbang ko ay lumilikha ng mahahabang eko na tila may kasabay na isa pang yabag na hindi akin. Habang papunta ako sa pangunahing teatro, napansin ko, Boss Pau, na tila mas madilim ang mga sulok kaysa sa dapat. Ang kisame ay mataas at ang mga upuan ay nakahanay ng maayos. Subalit may pakiramdam akong hindi ako nag-iisa. Tumayo ako sa gitna ng entablado at tumingin sa hanay ng mga upuan. Sa unang tingin, Boss Pau, ay wala namang kakaiba. Subalit nang ibaba ko ang ilaw at muling itaas, tila may isang aninong nakaupo sa pinakalikod na bahagi. Hindi ito malinaw na hugis ng tao, Boss Pau, ngunit sapat upang maramdaman kong merong presensya. Kumabog ang dibdib ko, ngunit pinilit kong maging kalmado. Sinabi ko sa sarili ko na maaaring epekto lamang ito ng liwanag at anino. Ngunit nang marinig ko ang mahinang tunog na parang pag-ubo mula sa itaas na balkonahe, alam kong hindi iyon bunga ng imahinasyon. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Habang tumataas ako, Boss Pau, mas lalo kong nararamdaman ang lamig na tila bumabalot sa aking balat. Sa bawat hakbang ay may kasunod na tunog, parang may mabibigat na paa na sumusunod sa akin. Nang lingunin ko ang ibaba ay wala namang tao, ngunit ang tunog ay hindi huminto. Sa balkonahe, Boss Pau, tumambad sa akin ang malawak na tanawin ng entablado. Ngunit sa gilid ng aking paningin ay may mabilis na aninong dumaan. Parang isang lalaking nakasuot ng lumang helmet ng construction worker. Nang ilawan ko ang direksyong iyon, wala na siyang bakas. Naalala ko ang trahedyang naganap noong 1981 kung saan bumagsak ang bahagi ng scaffolding habang nagbubuhos ng semento. May mga kwento na ang ilan sa mga manggagawa ay hindi na nailigtas sa oras at tuluyan ang natabunan. Habang iniisip ko iyon, Boss Pau, may naamoy akong kakaibang halimuyak, amoy basang semento at kalawang. Nagpatuloy ako, Boss Pau, sa likod ng entablado, sa bahagi kung saan sinasabing pinakamalakas ang paramdam. Doon mas madilim at mas tahimik. Biglang namatay ang aking flashlight. Sa loob ng ilang segundo ay nabalot ako ng ganap na dilim. At sa dilim na iyon, narinig ko ang sabay-sabay na pagkaluskos. Parang maraming kamay ang kumakamot sa pader. Nang bumalik ang ilaw, Boss Pau, napansin kong may mga bakas ng kamay sa dingding. Mga marka ng semento na tila sariwa pa. Ang mga bakas na iyon ay mga paakyat. Parang may mga taong pilit umaahon mula sa ibaba. Napaatras ako at halos sa sandaling iyon narinig ko ang mahinang pagdaing.
parang sama-samang ungol na nagmumula sa ilalim ng entablado. Tumakbo ako palabas ng backstage, Boss Pao, patungo sa lobby. Ngunit tila mas sumaba ang pasilyo kaysa kanina. Ang mga ilaw sa kisame ay isa-isang namatay, habang ako ay dumaraan. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang pangunahing pintuan. Ngunit bago ko pa marating iyon, Boss Pao, ay may aninong tumawid sa harapan ko mismo. Isang grupo ng mga figurang kulay abo, tila nababalot ng alikabok at semento. Hindi ko makita ang kanilang mga muka, ngunit ramdam ko ang kanilang galit at dalamhati. Parang nais nilang marinig, nais nilang maalala. Sa loob ng ilang segundo ay tumigil ang lahat. Ang mga ilaw ay muling nagliwanag at ang paligid ay tila normal na. Paglabas ko ng gusali, Boss Pao, bumuhos ang malakas na ulan. Huminga ako ng malalim, pilit inaalis ang takot sa aking dibdib. Ngunit bago ako tuluyang umalis, napalingon ako sa itaas na bahagi ng Manila Film Center. Sa isang bintana ay may nakita akong mga aninong nakatayo, nakamasid sa akin. Isang magandang gabi, mga kahoror. Ako si Alejandro. Isang gabi ng Oktubre ay pinayagan akong makapasok sa loob ng muog matapos ang oras ng pagsasara. Isa akong manunulat na naghahanap ng inspirasyon para sa isang dokumentaryong proyekto. Pinayagan ako ng pamunuan na manatili hanggang hating gabi upang maranasan ang kapaligiran kapag wala ng turista. Ang mga ilaw sa paligid ng Plaza Moriones ay unti-unting namatay at ang tunog ng mga yabag ng huling gwardiya ay naglaho sa hangin. Habang papasok ako, Boss Pao, sa arko ng main gate, tila may malamig na hangin dumaan sa aking batok. Ang mga pader na yari sa adobe ay tila may sariling paghinga, marahang pag-ungol ng kasaysayan. Sa kaliwa ay ang Baluarte de Santa Barbara at sa kanan ay ang malalim na bahagi ng piitan kung saan ikinulong ang mga bilanggong itinuturing na traidor noong panahon ng pananakop ng Hapon. Ang unang lugar, Boss Pao, na pinuntahan ko ay ang Rizal Ishrin, ang silid kung saan nanirahan si Rizal bago siya bitayin. Tahimik ang paligid, Boss Pao. Ang mga kahoy na sahig ay bahagyang umuukit ng tunog sa bawat hakbang ko. Sa loob ay may mesa, lampara at mga replika ng kanyang mga aklat. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may kakaibang pakiramdam, parang may nakamasid. Naramdaman ko, Boss Pao, na bumigat ang hangin. Ang orasan sa aking telepono ay eksaktong 12:00 ng hating gabi. Sa sandaling iyon, may marahang kaluskos mula sa sulok ng silid. Wala namang ibang tao, Boss Pao. Ang pinto ay sarado. Ang mga bintana ay nakapinid. Ngunit malinaw kong narinig ang marahang paglakad, parang yabag ng taong nakapaa sa kahoy na sahig. Lumabas ako ng silid, Boss Pao, at nagtungo sa underground. Ang bahaging ito ng Fort Santiago, ang pinaka nakakapangilabot. Ang makipot na hagdan pababa ay tila walang katapusan. Habang bumababa ako roon, naramdaman kong mas lalong lumalamig ang paligid. Ang hangin ay mabigat, may amoy ng kahalumigmigan at kalawang. Sa ilalim ay may bilugang silid na may bukal na rehas, kung saan sinasabing ikinulong ang mga bilanggo ng magkakadikit, halos hindi makagalaw. Sa gitna ng silid, Boss Pao, ay may maliit na ilaw, na dilaw ang sindi. Ngunit nang ako ay tumuntong sa huling baitang, bigla itong kumurap at namatay.
Nababalot ako ng kadiliman. Tanging ang ilaw mula sa aking cellphone ang nagsilbing tanglaw. Sa pag-ikot ko ng ilaw, may napansin akong bakas sa pader. Mga guhit na parang kuko, pahaba at malalim. Tila may pilit na kumawala mula sa loob. Bigla kong narinig, Buspaw, ang mahinang pagdaing. Hindi ito hangin, hindi ito daga. Ito ay malinaw na ungol ng isang tao na tila nahihirapan sa paghinga. Nanggaling ito sa likuran ng bakal na rehas. Dahan-dahan kong tinutok ang ilaw sa direksyong iyon. Pero walang tao, Buspaw. Ngunit ang anino ng rehas sa pader ay tila gumagalaw nang hindi naaayon sa liwanag. Sa aking paglingon, Buspaw, nakita ko ang isang figura sa dulo ng pasilyo. Isang aninong nakatayo, walang muka, ngunit malinaw ang hugis ng lumang uniforme ng sundalong Espanyol. Hindi ito malinaw na katawan, kundi parang usok na nag-anyong tao. Nakatayo lamang ito, hindi gumagalaw, ngunit dama ko ang bigat ng titig nito. Tinangka kong umatras, Buspaw, ngunit tila nanigas ang aking mga paa. Sa likod ko ay may malamig na kamay na dumikit sa aking balikat. Walang laman ang aking likuran nang ako ay lumingon. Ngunit ramdam ko ang lamig na tila nagmumula sa hukay. Ang pagdaing ay naging mas malinaw. Parang sabay-sabay na bulong ng maraming boses na nagmamakaawa. Sa isang iglap, Buspaway, nagbalik ang ilaw sa silid. Wala ang anino, tahimik muli ang paligid. Ngunit sa sahig, malapit sa aking kinatatayuan, ay may bakas ng mga basang yapak. Papalapit sa akin, hindi yun papalayo. Mabilis akong umakyat, Buspaw, at nagtungo sa lumang barracks. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng pader na nakaharap sa ilog Pasig, napansin kong tila may mga aninong sumasabay sa akin sa gilid ng paningin ko. Sa bawat paghinto ko ay humihinto rin sila. Sa bawat hakbang ko, may kasabay akong yabag na hindi sa akin. Sa may baluarte de San Miguel, Buspaw, narinig ko ang malakas na kalabog, parang bakal na pinto na isinara ng marahas. Ngunit alam kong ako lamang ang tao roon. Ang mga gwardya ay nasa labas na ng muog. Ang mga ilaw sa paligid ay kumikislap. Tila ba may problema sa kuryente? Ngunit malinaw ang buwan sa langit at walang hangin. Habang papalapit ako sa gate upang lumabas sana ay napansin kong ang mga bakas ng paa ni Rizal na nakaukit sa lupa ay tila basa, parang bagong tapak lamang. Ang bawat yapak ay may manipis na tubig na umaapaw sa gilid, kahit tuyo ang buong paligid. At sa huling yapak, bago ang arko, ay may bakas ng isa pang paa na hindi kabilang sa serye. Mas malaki iyon, mas malalim ang ukit, at tila nakaharang sa daan. Nang maramdaman ko, Buspaw, na may tumabi sa akin, hindi ko ito nakita, ngunit malinaw ang presensya, mabigat at mapanglaw, at puno ng galit. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na bumukas ang lahat ng ilaw sa loob ng Fort Santiago, at narinig ko ang malakas na sigaw, isang sigaw ng paghihirap na tila nagmula sa ilalim ng lupa at umaalingaw-ngaw sa buong Intramuros. Pagkurap ko, Buspaw, nasa labas na ako ng gate, nakaupo sa bangketa, pawis na pawis, habang ang mga gwardya ay nakatingin sa akin na tila nagtataka kung paano ako nakalabas nang hindi nila napapansin. Ayon sa kanila, wala raw brownout, walang kumikislap na ilaw, at wala ring ibang taong pumasok sa loob. Ngunit sa aking kanang balikat, Buspaw, ay may bakas ng kamay. Kulay itim, tila sinunog, at malinaw ang 5 daliri na parang nagmarka
sa aking balat. Hello mga ka-horror! 99% ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Kaya kung isa ka sa 99% ay baka naman ka-horror, i-click mo na ang subscribe button. Maraming salamat!